Bakit daw nila hinukay ang bangkay ni Crisanto sa libingan? Hindi ko gusto ang tabas ng bibig mo. Jomer, tulungan mo ako! Mga demonyo kayo! Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Magandang gabi po, Sir Wilmore. At sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong takip silim. Ako po si Jomer. 57 taong gulang na ngayon. Dating ahente ng isang real estate company. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan. Nang pumanaw ang aking ama. Dahilan upang sumadsad ng todo ang kabuhayan naming pamilya. Kapos kami sa pera nang mamatay ang tatay ko. At baguhang ahente pa lamang ako noon sa kumpanyang pinasukan ko. Kaya napilitan ang nanay kong mag-isip ng paraan kung papaano kami mabubuhay mag-anak. Jomer, anak, pumunta ka sa bahay namin sa Maguindanao at kausapin mong ate Narcisa ko. Ano sasabihin ko po sa Tia Narcisa, Nay? Sabihin mo, ibebenta na natin ang lupain na minana naming magkapatid sa lolo mo. Papirmahin mo sa papel na ito ang Tia Narcisa mo. O heto, basahin mo para may katibayan tayo na pumapayag siyang ibenta ang buong lupain namin. Tsaka nasa akin ang titulo ng lupain. May nakausap na akong buyer noong isang araw. Paano po kung hindi pumayag ang Tia Narcisa? Papayag yun. Ipinagdasal ko na sa mahal na Santo Niño ang lahat. Hindi tayo pababayaan ng Santo Niño, anak. O siya, umalis ka na sa lalong madaling panahon. Alam mo pa naman kung paano pumunta doon, hindi ba? Bata pa ako nang dumalo tayo doon ng tatay. Hindi ko nakabisado pero... Hanapin mo ang daan pabalik sa luma naming bahay. Kailangan nating maibenta ang lupain para may ipambayad tayo sa mga utang natin. Wala akong nagawa noon kundi sundin ang nanay Armenia ko. Dala ang mga papeles na kailangan pirmahan ng tiyahin ko. Lumuwas ako papuntang Maguindanao. Naligaw-ligaw ako papunta sa bahay ng tiyahin ko. Ang dating patag na lupain na alam ko. Ngayon nagmistulang bulubuntukin na. At ang pinakamalala, nagkalat ang mga malalaking aso na galisin at tila nauulol. Natakot ako sa mga naglipa ng asong naglalaway, kaya halos patakbo akong umakyat ng bundok. Makarating lang sa bahay ng Tia Narcisa ko. Aray! Aray ko! Supe! Alagad ng Diablo! Layas! Tia Narcisa! Tia Narcisa, kayo nga! Jomer? Ikaw ba yan? Hindi kita nakilala.
Ang laki-laki mo na. Nasaktan ka ba? Halika. Tumuloy ka. Nakagato ako eh. Nabali itong kaliwang binti ko. Halika sa bahay at gagamutin kita. Nagulat ako nang makarating kami sa bukana ng bahay ng Tia Narcisa ko. Merong 12 lalaking mahaba ang mga buhok at balbas, na nakasuta ng puti at walang mga sapin sa paa, na nakapalibot sa mas lumaking kubo ng tiyahing ko. Chang, sino po sila? Sila ang mga apostoles ng Tiyo Crisanto mo. Sino po si Crisanto? Asawa ko. Nasaan po si Cho Mingo? Hindi ba si Cho Mingo ang asawa ninyo? Matagal ko nang iniwan si Mingo na sugarol. Nang makilala ko si Crisanto, nagbago ang buhay ko. Halika sa loob. Ipapakilala ko siya sa'yo. Nangilabot ako pagpasok ko sa loob ng kubo ng tiyahing ko. Lalo na nang makita ko ang isang tila Santo Inchero na nakatalukbong sa isang papag. May mga bulaklak na nakapalibot sa paligid nito. May mga kandilang nakatirik at nakasindi sa bawat kanto ng papag. Halika, Jomer. Iangat mo ang pantalon mo at ipatong mo ang kaliwang paa mo dito sa bangko. Kumuha ng puting tela ang tiyahing ko at ipinasok ang kamay niya sa loob ng kumot. Pumikit siya at bumulong bago niya hinugot ang tela at ipinamuna sa dumurugong kagat ng aso. Mapapagaling po ba ng Santo Entierro ninyo ang kagat ng aso? Hindi ba mas tama kung pupunta ako sa ospital para magpa-ineksyon? Maniwala ka sa kapangyarihan ni Crisanto. Nanggagamot ho ang bago ninyong asawa? Hindi lang nanggagamot. Nagmimilagro siya. Hindi ba, Crisanto? Oh, ano yan? Bakit may bangkay sa loob ng bahay ninyo? Chang! Siya si Crisanto. Siya ang magpapagaling sa'yo, Jomer. Narcisa! Narcisa! Alam ko nandiyan ka sa loob! Lumabas ka dito! Harapin mo ako! Sino po yung babaeng sumisigaw, Chang? Galit na galit. Isang babaeng baliw. Ahmad! Salim! Rebo! Mateo! Lucas! Pumasok kayo dito sa loob at linisin niyo ang inyong Panginoon. Panginoon? Narcisa! Dito ka na muna, Jomer. Palalayasin ko lang ang babaeng baliw. Lumabas ka dito! Hindi ako nakagalaw sa pwesto ko nang magsimulang magsipasukan sa loob ng kubo ang 5 lalaking nakaputing sutana. May dalang suklay at gunting ang isa. May mga dalang nilkater naman ang 2 lalaking mukhang manginginom. At may dala namang puting sutana ang isang lalaking nagngangalang Lucas. Panginoong Crisanto, pahintulutan niyo po kami. Kaming inyong mga alagad ay naririto upang ayusan at linisin ang inyong banal na katawan. Banal na katawan? Ng isang bangkay? Matagal na ba siyang patay? Tuyong-tuyo na ang katawan niya. Bakit hindi niyo pa siya ipinalilibing? Kakabangon niya pa lang sa libingan at hindi namin siya ililibing ulit dahil
Wala namang patay na inililibing ulit, hindi ba? Buhay na buhay ang Panginoong Krisanto. Hindi mo ba nakikita? Buhay ba yan? Anong ginagawa ninyo? Bakit niyo siya kailangan putulan ng kuko at gupitan ng buhok? Dahil tulad mo, Jomer, humahaba rin ang kanyang mga kuko sa kamay at paa. Gayon din ang kanyang buhok. Tingnan mong maigi. Nangilabot ako nang makita kong mahahaba nga ang mga kuko ng bangkay at lagpas hanggang baba ang makapal nitong buhok. Napansin ko rin na mamasa-masa ang tuyot ng bangkay. Parang pinagpapawisan. Ang nakapagtataka, Sir Wilmore, hindi ito mabaho. Hindi rin mabango. At walang ni isang insekto na lumalapit sa katawan nito. Ano nga palang sadya mo rito, Jomer? Ginulat mo ko sa biglaan mong pagdating. Gusto pong ipasabi ng nanay sa inyo na ibebenta niya po yung buong lupain dito. Ibibenta? Opo, may dala po ako mga papeles. Gustong papermahan sa inyo ni nanay. Chang, Bakit niya ibibenta ang tanging pamana sa amin ng aming yumaong ama? Nasisiraan na ba siya ng bait? At paano ako? Saan ako titira? sa amin na raw muna po kayo maninirahan. Sa Maynila po. Dito nakatayo ang templo ni Crisanto. Hindi ko hahayaang ibenta ng nanay mo ang lupaing ito. Hindi ka ba sugo ng kaaway? Lucas, pamangking ko si Jomer. Anak siya ng nakababata kong kapatid na si Armenia. Hindi siya maaaring maging sugo ng Diablo. Diablo? Mga diablong kalaban ng Panginoong Crisanto nung nabubuhay pa siya. Mga diablong nagkakatawang tao. Minsan nasa anyo ng isang mabangis na aso. Mga diablong naglipa na sa gabi para wasakin ang katawan ng Diyos. Katawan ng Diyos? Ang katawan ni Crisanto. Sinasamba ninyo ang bangkay na ito? Hindi siya basta bangkay lamang, Jomer. Siya ang ipinadala ng Diyos sa lupa para iligtas tayo sa pagkagunaw ng mundo. Siya ang anak ng Diyos. Paano niyong nasasabi yan, Chang? Alam naman nating lahat na si Jesucristo lang ang tunay na anak ng Diyos. Wala lang iba. Kung meron mang susulpot na taong magsasabi na siya ay bagong Diyos, malamang Antikristo yan. Hindi ko gusto ang tabas ng bibig mo. Lucas, ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa ninyo. At ako na ang magpapaliwanag ng lahat sa pamangkin ko. Nang magsipag-uwian ang mga nakaputing kalalakihan nung gabi na yon, ay inihatid na ako ng tiyahing ko sa kwarto. Nagulat ako nang makakita ko ng mga sako ng asin, galon-galon na formalin at mga halamang gamot na nakatambak sa isang sulok ng kwarto malapit sa isang Santo Niño na nakatayo sa isang kahoy na altar. Nagtitinda ba kayo ng asin, Chang? Tsaka bakit tila may mga koleksyon kayo ng formalin dito? Saan nyo nakuha ang mga yan? Pangarap ko ang maging isang doktor. Mga bata pa lamang kami ng nanay mo, Jomer. Hindi nga lang natupad yun. Dahil mas pinili ng mga magulang namin na pag-aralin sa Maynila ang nanay mo. At iwanan ako dito sa Maguindanao na elementarya lang ang tinapos. Hindi ba delikado ang mga kemikal na to? Malalason tayo dyan, Chang. Huwag kang mabahala. Si Crisanto ang magliligtas sa atin sa anumang panganib. At habang nandyan ang Santo Niño na yan, walang sakit na dadapo sa atin.
Nagtirik ng kandila sa altar ang tiya Narcisa at doon ko lang mas nakita ng masinsinan ang kakaibang itsura ng Santo Niño ng tiyahin ko. Chang, bakit ganyan po ang itsura ng Santo Niño ninyo? Parang tuyot ng bangkay ang mukha, pati ang mga kamay. Para siyang totoong bata sa height niya. Tsaka kahawig niya yung... Oo nga, pareho sila ng itsura ni Crisanto. Kamukhang kamukha niya ang ama niya. Hindi ba? Ama niya? Anong ibig niyong sabihin, Chang? Matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling anak. Tulad ng pangarap namin ni Crisanto noong nabubuhay pa siya. Gusto namin ng anak na lalaki. Hindi na namin naabot ang pangarap na yon. Simula nang magpakita si Jesucristo kay Crisanto sa lupain na ito. Kaya gumawa na lamang ako ng Santo Niño na magsisilbing anak naming dalawa. Ginawa ninyong Santo Niño yan? Anong kahay ginamit ninyo? Bakit parang nabubulok na yung mukha? Jomer, masyado kang maraming tanong. Matulog ka na. At bukas isasama kita sa templo. Saang templo? Sa templo ni Crisanto. Doon kami sumasamba kay Crisanto. Makikita mo bukas kung gaano karami ang deboto ni Crisanto. Matulog ka na. Pinilit kong matulog ng gabing yon, Sir Wilmore. Pero hindi ako pinatulog nang kumikirot kong sugat sa binti. First time kong nakagat ng napakalaking aso. Hindi ko alam na ganun ang idudulot nitong sakit sa akin. Bukod sa kirot ng kagat na tinamo ko, hindi ako pinatulog ng Santo Niño na nasa altar. Dahil sa tuwing mapapapikit ako, nakakarinig ako ng kaluskos at pagdilat ng mga mata ko. Nakatalikod na sa akin ang Santo Niño. Hindi ko alam kung nauulol na ako noon dahil sa rabis ng aso o talagang gumagalaw yung rebulto ng Santo Niño. Iniharap ko uli sa akin ang Santo Niño, pero hindi pa ako nakakahiga sa banig ko. Nakarinig na naman ako ng mahinang kaluskos. At nang lingunin ko ang Santo Niño, wala na ito sa altar. Nasa paanang ko na ang rebulto. Nakatitig sa akin, nakangiti. Unti-unting gumagalaw. Nangyayaan naman, oh! Napatakbo ako papalabas ng kwarto ko. Kahit na masakit ang binti ko, mabilis akong tumakbo papuntang bakuran. Takot na takot ako, Sir Wilmore. Mas lalo akong nahintakutan nang makarinig ako ng isang boses. May babaeng umiiyak sa gitna ng dilim. Sino yan? Anak ko, tutulungan na ako. Ate, anong ginagawa niyo dyan sa dilim? Bakit kayo umiiyak? Demonyo niyang si Narcisa na yan. Pasensya na po, pero ano po bang ginawa ng tiyang Narcisa ko sa inyo? Tiyahin mo si Narcisa? Pamangkin ka ng demonyang Narcisa na yan? Oo, pero hindi po demonya ang tiyahin ko. Kasapi ka rin ng kulto ni Crisanto. Kulto? Bakit? Hindi mo alam?
Wala kang alam. Hindi ko po kilala si Crisanto. Ngayon ko lang po nakita ang bangkay niya sa bahay ng tiyahin ko. Ang Tsumingo po ang kilala kong asawa ng tiyahin ko. Dating lasinggero at tumador yang si Chris. Taga Maynila talaga yan na napadpad lang dito sa amin sa Maguindanao. Nakilala ni Narcisa yang si Chris sa kabaret na pinagtatrabahuan naming magkaibigan noon. Kaibigan kayo ni Tia Narcisa? Mahigit pa sa tunay na magkaibigan. Itinuring ko siyang tunay na kapatid. Kaya lahat ng plano niya sa buhay kinonsinti ko. Pati ang pangiiwan niya sa asawa niyang si Mingo na naging asawa ko. Simula nang iwanan niya para kay Chris na lasinggero. Naging asawa niyo ang Tsumingo? Oo. Isang bagay na hindi ko pinagsisisihan. Nagkaroon kami ng anak ni Mingo. Si Dudong. Si Dudong na naging malapit sa tiyahin mo simula nang maipanganak ko. Si Dudong na namatay sa edad na 3 taong gulang dahil sa tuberculosis. Si Dudong na hinukay ni Narcisa sa libingan. Hinukay? Hinukay ng Tia Narcisa ang anak ninyo? Bakit niya gagawin yun? Bakit hindi mo itanong sa baliw mong tiyahin? Siya lang ang gagawa nun. Siya lang ang uhukay sa bangkay ng anak ko. Dahil siya rin ang humukay sa bangkay ng bago niyang asawang si Chris. Siya at ang mga alipores nila. Alam ko. Dahil nandun din ako. Nakatago ako sa likod ng puno sa sementeryo. Kabilang ako dati sa kulto ni Chris. Napilitan akong umanib dahil kaibigan ko si Narcisa. Ang Maria Magdalena ng grupo nila. Ang Magdalena ni Chris na nagpapanggap lang na sinaniba ni Jesus. Kaya tinawag nilang Crisanto. Bakit daw nila hinukay ang bangkay ni Crisanto sa libingan? Dahil hindi pinapatahimik ni Chris sa panaginip si Narcisa. Palagi niya raw napapanaginipan si Chris na humihingi ng tulong. Alisin niyo ako dito. Hindi ako makahinga, mainit dito sa ilalim ng lupa. Yan ang mga eksaktong salita ni Chris mula sa panaginip ni Narcisa. Si Narcisa mismo ang nagkakalat ng ganyang kwento. Diyos ko, totoo ba yung sinasabi ninyo, ate? 6 na taon nang patay ang anak kong si Dodong. Nawala ito sa libingan niya pagkatapos ng 7 buwan. Hinanap ko ang anak ko. Humingi ako ng tulong kay Narcisa. At laking gulat ko nang matagpuan kong binabad sa asin ni Narcisa ang bangkay ng anak ko. Kung ano-anong kemikal ang pinapasak niya sa bibig nito. Nagwala ako nang makita kong bangkay ng anak ko. Pero kinaladkad ako ni Chris at ng mga alipores niya papalabas ng kubo. At magmula noon, hindi na ako nakapasok sa impyernong kubo na yan. Lumipas ang 1 taon. Kinarma si Narcisa. Namatay si Chris sa sakit na appendicitis. Inilibing nila ang bangkay nito. Nakamasid ako mula sa malayo. At pagkatapos ng 3 taon, hinukay nila. Natagpo ang hindi pa masyadong naaagnas ang bangkay nito. Tinawag nilang anak ng Diyos si Chris. At doon na nila tuluyang ipinamalita hanggang sa bayan na may isang Crisanto na nagmimilagro at nanggagamot ng mga may sakit na tao. Dumami ang mga deboto at nagtayo sila ng isang kulto. Jomer! Jomer! Sino yung kausap mo dyan sa dilim? Umalis ka na dito, Jumer. Kung ayaw mong matulad din sa kanila. Aditya! Aditya! Ikaw ba yung animal ka? Bakit mo kinakausap ang pamangkin ko? Mabilis na tumakbo papalayo ang tila nababaliw na babae na nagngangalang Aditya, ang ina ng batang si Dodong. Kinumpronta ko ang tiyahin ko, Sir Wilmore. Naglakas loob ako na tanungin siya tungkol sa nalalaman ko mula kay Aditya.
Ang dami mo namang tanong na bata ka. Matulog ka na, Jomer. At iwasan mong makipag-usap sa baliw na yon. Baka saksakin ka na lang nun bigla. Tulad ng ginawa niya sa mga sumasamba kay Crisanto. Bakit kailangang sambahin si Crisanto? Diyos ba siya, Chang? Anak ng Diyos si Crisanto. Ilang beses ko bang... Nasaan ang anak ni Aditya? Na si Dodong? Totoo bang hinukay niyo ang bangkay ng bata? Katulad ng ginawa niyong paghuhukay sa bangkay ni Crisanto? Ano yun? Nandyan na naman sila. Sinong sila? Ang mga asong gubat. Nandito na naman sila. Jomer, isara mo ang pinto. Dali! Bigla kaming sinalakay ng mga malalaking aso, Sir Wilmore. Hindi ko alam ang mangyayari ng mga oras na yon. Mabilis ko na sanang isasara yung pintuan ng kubo. Pero biglang nagsipasukan sa loob ng bahay ang mga malalaking aso na kasing laki ng lobo. Dala ng trauma ko sa kagat ng aso, ay napatakbo ako sa kwarto ko at mabilis na sinara ang pintuan nito. Narinig ko na lang na nagsisigaw habang umiiyak ang tiyahing ko. Wag! Wag! Chumi! Wag! Huwag niyong lapain ang binti ng anak ng Diyos! Mga diablo! Magsilabas kayo sa pamamahay namin ni Crisanto! Jomer, tulungan mo ako! Jomer! Pero wala akong nagawa dala ng sobrang takot sa mga malalaking aso. Hindi na ako tuluyang nakatulog pa nung gabing yon. Nagpasya na akong umuwi ng Maynila nang pumutok ang araw. Sobrang sakit man ng kaliwang binti ko ay pilit kong nilabanan ito. Lumabas ako ng kwarto bit-bit ang bagahe ko nang biglang... Bakit kailangang mangyari ito sa'yo? Panginoong Crisanto! Nakita kong nag-iiyakan ang 12 lalaki sa paligid ng bangkay ni Crisanto. Iniiyakan nila ang putol nitong kaliwang binti. Anong nangyari, Chang Narcisa? Bakit putol ang binti ni Crisanto? Nilapan ng mga aso. Tinangay ang kaliwang buto ng binti niya. Hindi mangyayari yan kung tinulungan mo kung itabo yung mga asong gubat, Jomer! Bakit mo pinabayaang lapain ng mga aso ang binti ng Panginoon? Bakit? Lucas! Alam mo na ang dapat gawin! Nahintakutan ako nang biglang tumayo si Lucas at kinuha ang makapal na lubid. Kinuyog nila akong lahat at dinala sa bakuran. Nagsisigaw ako at nagpapapalag. Pero marami sila, Sir Wilmore. Itinali nila ako sa puno. Tulungan niyo ako! Chang Narcisa! Chang, anong gagawin niyo sa akin? Bago ako pumayag na ibenta ninyo mag-inang lupain ito, puputulin ko muna ang kaliwang binti mo para mabuong muli ang katawan ni Crisanto. Hindi! Hindi! Chang! Anong hawak niyo? Bitiwan niyo yan, Chang! Bitiwan niyo ang itaklian! Huwag kang mag-alala, Jomer. Mabilis lang ito. Mawawala rin agad ang sakit. Parang kagat lang ng langgam. Narcisa! Bago mo putulin ang binti ng pamangkin mo, ito muna buuin mo! Aditya! Anong ginawa mo? Kitang-kita ko ang galit na si Aditya
Nahawak ang buong ulo ni Crisanto. Malakas niya itong itinapon sa lupa at binagsakan ng malaking bato. Durog ang bungo ng bangkay, Sir Wilmore. Hindi ako nakakibo sa sobrang gulat. Kampon ka ng demonyo, Aditya! Bakit mo dinurog ang ulo ni Crisanto? Mabilis na pumasok sa loob ng kubo si Aditya at mabilis rin itong lumabas. Tumakbo ito ng sobrang bilis. Tangay-tangay ang Santo Niño ng tiyahing ko. Ilibing mo na ulit ang asawa mong lasinggero! Ililibing ko na rin tong anak ko! Sa isang lugar na malayo sa inyo! Mga demonyo kayo! Aditya! Hayop ka! Ibalik mo sa akin ang dodong ko! Santo Niño ko yan! Sa tulong ng mga matatandang nakatira sa di kalayuan, ay nakawala ako mula sa pagkakagapos sa puno. Kabilang sila sa mga hindi naniniwala sa kulto ni Crisanto. Nagpasalamat ako sa kanila. At bago ako umuwi sa Maynila, ay tinipong ko silang lahat at ikwinento ko ang lahat ng karanasan at natuklasan tungkol sa tiyahing ko at sa asawa nitong si Crisanto. Pagbalik ko ng Maynila, ay ikwinento ko rin sa nanay ko ang lahat na nangyari. Nagpasya ang nanay ko na wag na lang ibenta ang lupang minana nilang magkakapatid mula sa tatay nila. Magmula noon, ay wala na kaming narinig na balita mula sa tiya Narcisa ko at hindi rin kami bumisita kailanman sa bahay nila sa Maguindanao. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.